Pinagtatalunan ngayon sa social media ang tungkol dun sa naging pahayag ninyo. Kwento nga nyo kung ano ba yung konteksto nung nabanggit nyo na walang West Philippine Sea. Hindi kasi di ba pinatawag yung mga vloggers nung nakaraang araw? Opo, sa House. Sapagkat Tricom ang nagpatawag noon. Ang dami raw mga vlogs, yung mga iba deep fakes, mga ganyan. Ano? Mga fake news. Opo. Tinawag din yung ICCP. Ito yung CIIP yata o yung cybercrime CICC pala. Sa PNP. Cybercrime Investigative blah 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 Center. Ano? Sabi nung executive director, may mga vlogger na pati nga yung sigalutan sa West Philippine Sea ay nagiging subject matter ng vlogs. Kailangan nating i-empower ang ating mga kababayan, sabi niya. Tama naman siya. Pinakikinggan ko, may katwiran siya. Kailangan natin pong i-educate ang ating mga kababayan, i-empower natin sila para sa ganun po, kahit ano pong vlogs ang gawin, kalaban man o hindi, sabi niya ganyan, ay kaya nating sansalain. Ibig sabihin, kahit na hindi pa tayo gumamit ng mga apps, kasi may nagpipresent doon na, halimbawa, ito kanya, tingnan natin kung authentic ito, hindi. Ipadadaan daw doon sa app. Yes. Pag may nag-register na red, hindi authentic ito. Ang ibig niya sabihin, kung ang ating pong mga mamamayan ay ganap na nakakaalam po kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea, sabi niya ganun, ay siya lang, maski wala pong app, alam niya na wala yan, hindi totoo yan. Kasi po alam niya Yes. Alam niya kung ano yung talagang nangyayari on the ground or on the seas mismo. Ang sabi ko, Mr. Executive Director, tama po kayo Talagang kailangan po nating educate ang ating mga mamamayan. At yan po ay napakalaki pong responsibilidad. Kasi po kung titingnan ninyo ang kalagayan, ang sigalutan dyan sa bahagi na yan ng ating mundo, ay masyado pong komplikado yan. Yes. Sabi ko. Unang-una na po, hindi po pareho kako yung environment kung i-apply po natin ang public international law at saka yung ating domestic law. Kasi kung hindi po natin naipaliwanag na mabuti yan, hindi po talaga, hindi po tayo makakagraduate. Talagang mamamali, maaring mahalin lang, maaring mailigaw ang ating mga kababayan. Kasi komplikado po talaga. Very complex ang issue surrounding the South China Sea. Yes. Yun ang pagkakasabi ko. Isa pong halimbawa, sabi ko, yung palagi natin ginagamit na salita na West Philippine Sea. Wala pong West Philippine Sea, sabi ko. Ang buong akala naman nung nakarinig, aba, ito namang si Marcoleta. Na para walang tayong teritoryo. Aba, maka-China pala ito. Ngayon, napatunayan ko ngayon, Nelson, yung sinasabi ko, na talagang hindi naiintindihan ng maraming bagay. Kaya tayo nagkakagulo. Kasi yung pagkakasabi ko lang ng West Philippine Sea na sinabi ko na technically, there is no such thing as West Philippine Sea. Yung wording, yung termino. Walang termino yun. Kung maalala mo, hindi ko na alam kung anong date ito dumating dito, yung dating Secretary of State, Hillary Clinton. Diba? Panahon ni Obama ito yata Siya ang nagsabi. Siya ang unang nagsabi ng West Philippine Sea. Nagpapasikat yun Sa katotohanan lang, yung kapag dinrowing mo yung West Philippine Sea, Nelson, ito yung kabuuan ng maraming bagay, no? Meron tayong, ang hirap kasi meron tayong baseline Yung kabuuan ng ating bansa, guhitan mo yan paikot. Yung guhit mo na yan, yun ang baseline. May kasamang dagat yun. Yung nasa loob ng yung guhit mo na yan, yun ang baseline. May kasamang dagat yun. Yung nasa loob ng ginuhitan mo, yun ang internal sea. Internal sea. Mula doon sa geographic archipelagic baseline, 12 miles territorial sea. Okay?
Mula doon sa territorial sea, another 12 miles. Okay. Ito yung ating continental shelf. Okay. Pagkatapos, another 24 miles away from the baseline, or 200 nautical miles, pag kinuwenta mo, exclusive economic zone. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Ah, yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Iyan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, oho. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Halimbawa ikaw, Nelson, para ganap na maintindihan, alam ko naman, may lupa ka dyan sa tinatamnan mo di ba? Meron po, oh. Dahil sa kagustuhan mo na, siguro gusto mong i-dramatize, ikaw talagang may-ari niya. Para alam ng tao. Oo, alam ng tao. Merong street ditong papunta dyan, merong major street Aha. Ang pangalan halimbawa ng street, Sobarjaga Street. Barjaga Street. Oo. May papasok sa akin. Wala May papasok sa'yo ngayon, naglagay ka ngayon. Kinita lang. Oo. Skinita lang na maliit dahil gusto mong i-dramatize. Papunta dyan, pag-aari mo talaga yan. May titulo ka talaga, pero nilagyan mo ng ikaw lang naglagay. Ako lang. Hindi mo pinadaan sa barangay, ikaw lang. Nilagay mo ngayon, Lubao Street. Kung mo hindi dumaan sa ordinansa, o kaya hindi kinilala ng munisipyo, pag ginugel mo yun, kaya Waze, hindi kikilalanin yun, di ba? Wala talaga. Hindi makikita ng Waze Ang ibig ko sabihin, hindi naman po malaking bagay na lagyan pa natin ng, kasi gumawa ng executive order si Pinoy, exclusive, ayun nga, yung sinabi niya na West Philippine Sea. Administrative Order number 29. Administrative. September 5, 2012. Tayo lang yun Nagkaroon siya ng idea kay Hillary Clinton. Okay. Ngayon, bakit ko po sinabi na wala pong West Philippine Sea? Ang batayan po natin yan, dalawa lang Meron pong tinatawag na International Hydrographic Organization, IHO. At meron din parang Oceanography of Seas, parang ganyan. Dalawang palistahan. Kumbaga, parang encyclopedia yan. Okay. Basahin mo pareho yun. Walang West Philippine Sea. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China Sea. South China Sea. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippine? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Katamang-tama sa sinasabi ko doon sa executive, kailangan po niyong palaganapin naturuan kasi po tinatawanan tayo Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba yung pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippines. Hindi niya makikita South China Sea, sino pinagtatawanan tayo? Hindi na po natin kailangang pangalanan, atin po talaga, uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan at huwag nating isusurrender yan. Huwag po niyo sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Kaya pag hinanap nila, titingnan ng coordinate, yun pala. Wala nga sino pagtatawanan tayo? Inililis ko lang na tayo pagtawanan ng ibang bansa sapagkat pinilit natin gano'n. Atin na yun Sana maintindihan nila. Ito naman Commodore, anong pangalan ng Commodore na yan? Tariela. May gumawa ka. Hindi man lang niya kasi inintindi yung pinagmulan ng pangyayaring ito Wala po akong, kung gusto po, sige po, yakapin natin ang West Philippines yung gusto. Pero kahit wala po yun. Kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan, atin po yun. Yun po ilalaban natin. At huwag kayong papayag
na yun po'y kunin sa atin. Iyon ang malinaw. Yan po, isakripisyo po natin ang lahat ng buhay natin sapagat atin yan. Huwag na po nating pagtalunan. Talagang wala kayong makikitang West Philippine Sea. Sa pangalan. Oh, ito naman kasi nagpalala nito. Etong Tariela na ito, Commodore pa naman ng Philippine Coast Guard ba ito? Coast Guard, oh. Ikaw halimbawa. Oh, igagamitin kitang halimbawa. Ikaw ang gumawa ng dictionary. Aha. Ano ba yung mga dictionary? Merong Webster. Ano pa? Merriam-Webster. Meron pang mga thesaurus. Oxford. Halimbawa, gumawa ka ng, pinilit mong dagdagan yun nang wala kang pakundangan sa mga institusyon na dapat bago ka maglagay ng isang salita doon, ikonekta mo sa kanila dahil hindi kikilalanin eh. O na halimbawa, dinagdagan mo doon sa letter T. Tariela ka mo. Tapos nilagyan mo ang definition. Aha. Tariela refers to, halimbawa, a person who makes hasty conclusion without verifying the facts. Okay. Oh, hindi ba descriptive ano? Oo. Isang taong mabilis gumawa ng Desisyon. ng desisyon. Nang hindi mo niya pinag-isip kung ano yung pinagmulan ng pangyayari. Ibig sabihin, Nagsalita na lang kagad. magsasalita ka na lang ng mabilis. O hindi kikilalanin yung ginawa mo sapagkat kinakomunekta ka sa gumagawa ng dictionary. Yun ang ibig ko sabihin. So mga kababayan, sana po maintindihan nyo. Yan pong nagbabasa sa akin, hindi po ako nagagalit sa inyo. Ang nangyari po, napatunayan ko lang, sa dami po ninyo nagbabasa sa akin, napatunayan ko lang, talaga pong malaki po ang sigalot dito, komplikado po ito. Ang isa pa pong hindi nyo naintindihan. Halimbawa, Nelson, meron pa ba tayong oras? Meron pa, oh. Yung kabuuan itong kwadradong ito. Oo. Yan kunwari yung ito kunwari yung totality ng ating karagatan. Yung sinasabi kong territorial sea, continental shelf, at saka yung exclusive economic zone. Yan na yan. Yan ang kabuuan, ha? Kunwari, yan na yan. Para maintindihan lang tao. Sa gitna niyan, nandyan ang Scarborough Shoal. Totoo naman na yung Scarborough Shoal is 120 nautical miles from Zambales. Sakop ng ating sakop ng ating exclusive economic zone. Okay. Oh, nasa gitna niyan. Aha. So atin yun. Hindi, teka muna. Paano mo sasabihin, sinong nako-occupy? Sa ngayon. Sa ngayon? China yata. Oh, China. No, payata-yata. Hindi mo alam. dapat Sinakop, atin dapat yun eh. yun nga. Huwag natin pagtalunan kung sino may kasalanan. Nakuha ng China. Sila ngayon ang nandyan. Oh. Ito po mga kababayan, kaya po gusto ko sabihin sa inyo yung komplikasyon dito. Yun pong Scarborough Shoal, isa pong isla. Tandaan mo, isla. Isla. Okay. Kapag ka-isla po sa public international law, entitled siya sa territorial sea. Yun ang problema. Okay. Sa makatid, imagine po nyo na sa gitna niyang West Philippine Sea na yan, na sinisimbolize ng kwadrado na yan. Nandyan po yan. Sa gitna. Sa paligid po ng Scarborough Shoal na nandyan sa gitna, meron siyang territorial sea 12 miles from its baseline. Kukuha siya ng 12 miles. ng dagat. Ano pa? Ngayon, kapag yung mga barko niya, nilagay niya doon sa territorial sea niya, Doon sa paligid. sasabihin natin, kinukuha niya yung Nag-o-over. Party yan ng nag-overlap eh. Overlapping. Di ba? Hanggat hindi natin nauunawaan kung anong ibig sabihin Kung bakit ng territory at maritime rights. Yung territorial sea, continental shelf, at saka exclusive economic zone, maritime rights yun. Walang titulo yun. Maritime rights. Yung territory po, ito yung kalupaan. Yun pong exclusive economic zone, hindi po territory yun. Under public international law. So, pag sino po yung may-ari, kung sino po yung naka-occupy sa isang isla, siya po yung may-ari. At siya Ito pa yung dapat maintindihan, ang pagkakaiba sa ating domestic law, sa ating po domestic law, ikaw ang may-ari ng lupa. May titulo ka. Si Jenso, may titulo ka, ikaw may-ari. ikaw may-ari. Si Jenso Barjaga ang magsasaka. Umoko pa. Hindi, binigyan mo ng karapatan. Tenant mo eh. So, ang may possession, si Jenso Barjaga. Siya. Pero ako pa rin may-ari. Ikaw may-ari, pero wala kang karapatan tanggalin mo sa kanya doon kasi possession lang sa kanya. Hindi basta-basta, pinoprotection na ng batas natin. Ikokorte Sa domestic law natin,
possession is one, ownership is another. Aha. Pero kahit ikaw may-ari, hindi mo siya pwedeng paalisin. Ka rin basta-basta. Oo. Okay. Sa dagat, Sa international sa mga law, bansa, kung sinong occupant, dun sa siyang lupa. may-ari. Sa lupa. Siyang may-ari. Aha. Siya may-ari, ganun yun. O sino may-ari ngayon? China. Meron siyang 12 miles palibot do sa isla na yon. Na nag-o-overlap sa atin. Nag-o-overlap sa ating exclusive, sa ating sinasabing West Philippine Sea. Kaya tayo O nagbabanggaan. ngayon, sinasabi niya, bakit nakaimpila na yung mga teritorya? Siya yung may enjoyment ng territorial sea, ng Scarborough Shoal, dahil siya na yun. So dapat, paalisin muna natin sila doon. O, sino magpapaalis sa kanya doon? O, yun. Walang world court na mag-adjudicate niyan. Oo nga. Tingnan mo yung kaso natin, maritime rights lang. Oo. Hindi pinag-uusapan ng teritoryo. Ngayon, sabi nila, natalo sila. Oo. Natalo sila. Hindi Sa naman maritime rights lang eh. Pero sinabi ba ng tribunal, oy China, Umalis ka. ka sa Wala. Scarborough Shoal. Wala doon eh. Pag-aari ng Pilipinas, hindi. Wala. Oo, tama, tama.